Hello mga bossing! Welcome back to my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga nakaranas na naggamitan ng kaliwa? Alam niyo po ba mga bossing ko kung ano po ang mga dapat ninyong ilagay sa loob ng inyong pong tahanan or sa harapan ng inyong tahanan upang sa ganon hindi kayo magamitan ng kaliwa? Yung ba tipo na sobrang inggit sa inyo or kaya po lagi ka na pagchichismisan, mainam na meron kayong ganito upang sa ganon layuan kayo nila. Ako po mga bossing ko, dati-dati patola po ko dyan. Pero ang ginagawa ko, hindi ko na pinapansin mga bossing. Pero mainam, meron tayong protection kahit hindi mo sila pinapansin. Kasi baka magamitan ka ng kaliwa at talaban po kayo mga bossing. Ngayon po mga bossing, ito pong aking po share sa inyo ay hindi lang tungkol sa paggamit sa mga maaring gamitan ka ng kaliwa. Or kaya po, para kayo po higit na maka-attract ng swerte naman ang akin rin po ituturo sa inyo. Mabisa rin po ito na pampaswerte tungkol sa usapin ng pera. Sa panahon po ngayon mga bossing, hindi yung saklaw ang kaisipan ng bawat isa. Maaaring kayo po ay okay naman sa kanya, wala ka namang galit sa kanya, hindi ka nainggit sa kanya, masaya ka para sa kanya. Kaya lang po, ang ibang tao, hindi mo saklaw yung kaisipan na parang sobra palang inggit sa inyo. Yung pala yung tipo na gustong-gusto kayo ay bumagsak yung mga ganun mga bossing. May naringgan na ako ng ganyan mga bossing. At ako po mga bossing ko, naisip ko ay kailangan ko ng proteksyon. Kasi maaaring marami siyang mga against dun sa tao, pero pag talikod naman niya, maaaring ako naman ang kanyang tinitira. Yung mga ganun mga bossing, kaya mainam, ang bawat isa sa atin ay meron dapat proteksyon. Ito po mga bossing, kumbaga, kung wala namang ginagawa sa yung tao, okay lang naman, wala namang mangyari sa kanya. Kaya lang po, kung may ginagawa po siya, lalayuan na lang kayo nila. Yung ganun, okay, matitigil na yung mga away-away. Yan po mga bossing, kasi sa panahon ngayon mga bossing ko ay mahirap po yung mga ganyan. Kaya mainam, pagpasa Diyos na lang po natin mga bagay-bagay, pero kailangan meron tayong proteksyon bukod sa panalangin. Ngayon po mga bossing, para higit din po tayo maka-attract ng swerte, subukan niyo po ito. Ano-ano po yung mga bagay na mainam na ilagay natin sa harapan nating tahanan or sa ating pong pintuan upang sa ganon tayo ay layuan po ng mga ganyang sitwasyon. Meron akong kakilala mga bossing, ito po ay naikwento lang din po sa akin. Sabi niya, alam mo na, kasi mahilig po tong taong ito sa pagpunta sa mga albularyo. Sino po ba ito? Ito po yung nanay ko. Yan, isa sa mga napakahilig sa kasi lumaki po kami sa ganyan. At saka ewan ko, basta talagang pag kami nalaman ng nanay, ay talagang wala po yung patumpik-tumpik. Aalamin po niya kung nasan po yan, yan po ay kahit tawid dagat ay tatawirin po niyan mga boss. Nakapunta po yan dyan. Kaya lang, kapag parang hindi naman okay, at ayun nga po mga bossing, hindi na siya bumabalik mga bossing. Or kaya pag naging abala, hindi na nakakabalik. Ngayon pa mga bossing, sabi po niya, alam mo, may napuntahan ako na meron daw po yung isang babae, isang lalaki. Pero magkaiba sila ng buhay, iba sila ng mga magulang. Yung batang lalaki, mga edad mga 22, ganyan. Sayang daw kasi parang nakrung-krung, natulala. Tapos yung isa naman, ganun din, magandang bata, pero parang nawala sa wisyo ang bata-bata pa, yung mga ganun mga bossing. Ngayon pa mga bossing, parang napatingnan sa doktor, napatingnan sa natalaban siya ng negatibo. Kaya ito po ang tuturo, pang buong pamilya, para kayo ay hindi talaban mga bossing. Ganun din po, meron din akong kakilala naman, hindi ko sasabihin kung taga saan mga bossing, kasi malalaman po niya na siya po yan at siya ang chinichika ko. Ayun nga po, nagpunta siya sa ibang bansa. Yan dati mga parang kasing idading ko rin po ito. Dati public lang po ako nag-aaral. Tapos parang mahanga ako kasi maganda siyang babae. Tapos po siya, gusto ko nga siya maging kaibigan nun. Kaya lang hindi naman niya ako kakaibiganin kasi syempre hindi ka level. Kasi ganoon dati. Minsan nga po magpe-friend request ka lang, nasabihin, ba't ka pa-friend request, iniisip, utangan mo kaagad. Yung mga ganun mga bossing. Ngayon po mga bossing, nang hinayang lang ako sa kanya kasi nagpunta po siya ibang bansa. Ngayon pagbalik po niya dito, na po siya, parang may ganun. Yun, kami nagsasalta siya mag-isa, ganun mga bossing. Nakakaawa din po. Parang ang kwento ata ng magulang, parang may nakaaway po sa ibang bansa na sabi nagamitan daw ng kaliwa kasi pinatingnan na rin nila sa mga albularyo, pero at saka napatingnan na rin sa doktor. Yun nga po, sabi nagamitan, kaya sayang naman. Ayan, ngayon pa mga bossing, para hindi tayo talaban, magkaroon tayo ng proteksyon, layuan tayo ng mga ganyang sitwasyon, at hindi tayo makapitan ng swerte. Ganito po gawin nyo. Kumuha po kayo ng isang bote. Sa boteng ito mga bossing ko, lagyan nyo ito ng asin, punuin nyo po yun ng asin. Pero kailangan yung boteng ito may takip.
ilalagay po natin to sa harapan mismo. Yung wala na masyado nakakapansin. Saan nyo siya ilalagay? Di, halimbawa yung paso, tapos malago yung halaman. Doon nyo po siya ipapatong mga bossing, yung pinaka-asin na nakatakip. Parang protection lang po yan ng buong pamilya mga bossing. Huwag nyo alisin yung takip kasi syempre pagka umulan, mababasa po yan, magiging tubig po yung asin. Kaya mas mainam, may takip na lang siya, okay na rin po yan. Lagyan nyo siya dyan yung asin. Kaya pang buong pamilya po yan kapag sa harapan ng inyo pong bakuran inilagay. Or kaya mga bossing, di ba yung ating pintuan, may screen, or kung walang screen man po yan yung pintuan natin ng ating pong main door, mainam na meron kayong windshield. Okay, magpapawala po niyan. Kasi yung labas-masok po natin mga bossing ko, tutunog at tutunog po yan. Yung tunog po niya, nagtataboy po yan ng mga negatibong enerhiya. Yun nga po yung nagdudulot ng kamalasan, kaya mas mainam meron kayong windshield. Or sa harapan ng inyong tahanan, lalo na sa lugar ng inyong tahanan, yung bang mahangin, kapag ka mahangin po yan, lagi po siyang tutunog ng tutunog. Yun po, nagtataboy po yan ng kamalasan. Ngayon po mga bossing, kung kayo pinaniniwala, subukan niyo po yan. Merong dito lang mga bossing, nakailang palit na po sila ng bahay kasi yung bahay nakapalit na ng may-ari. Kasi yung bahay na ito mga bossing ko, tapatan po yung pintuan nila, ng gate po nila, tapos ang tanim po nila yellow bell. Ang yellow bell, gumagapang po yan mga bossing, malas po yan. Maraming mga pagsubok na pagdadaanan. Yun po yung bahay na yon. Bagamat hindi siya tinutumbok, pero dapat diba, swerte po siya kasi hindi siya tinutumbok mga bossing. Pero mali mga bossing kasi ano po siya, lagi pong, ang dami ng mga tumira doon na papabenta. Ngayon po mga bossing ko, ay dahil may isang bumili na may alam, ang ginawa po niya mga bossing ko, pinagpuputol ang yellow bell. Pagkatapos mga bossing, nagsabit siya ng windshield, tunog po ito ng tunog. Para po makontra, kasi syempre, alam mo magpagawa ka pa, pero kung may kakayahan ka, ilipat ang main door at gawin sa silangan nyo siya ilalagay yung main door po ninyo. Ayan. Ngayon pa mga bossing, naglagay siya ng mga windshield at ngayon mga bossing, parang ilang taon na rin siya, parang 10 taon na rin, nakatira po siya doon, hindi po na napabenta, okay naman po, at may negosyo po sila. Ngayon po, ang negosyo naman nila, una mga bossing ko, tingnan nyo kung hindi umaasenso sila. Nung una, di lang binili nila, pero sumunod, nabili nila yung katabi nila at meron na silang 2 truck sa ngayon. O, di ba? Di sinuswerte po sila doon sa pagkakabili. Mantalang nakailang sali na po ito, mga bossing ko ng may-ari, itong bahay na ito. At ngayon, dahil nga may alam yung tao, binago po niya yung mga sitwasyon, pinagpuputol yung mga pangit, naniniwala po siya dyan, at pinaglalagayan ng windshield, at syempre, madiskarte yung tao at masipag. Yung isa sa mga sikreto. At yun din syempre, paladasal po sila. Meron po silang relihiyon. Pero alam ko katoliko din kasi natatanong ko, may santo sila ng manawag sa may harapan. Doon sa may bintana nila, sa parang sa salas nila meron. Kaya alam ko katoliko po siya. Ngayon pa mga bossing, kung kayo pinaniniwala at nais po yung gawin mga bossing, wala namang masama. Lalo't maganda at ikabubuti po natin, hindi naman natin kasasama. Bakit natin hindi ito pwedeng subukan? Kaya subukan po natin to mga bossing. Kaya kung kayo pinaniniwala at nais po yung gawin, asya mga bossing, good luck po sa iyo po lahat.